Lisa Araneta Marcos at Martin Romualdez pinatakas na pa Amerika si Saldico. Nako, eto naman pala lumabas din ng may totoong plano sa pag-alis ni Congressman Saldico. Ang buhay ng mga Davaoenyo, totoong guminhawa dahil iba ang Davao Power Up. Modernong buhay at pasilidad meron daw sa syudad ng Davao. Malinis at maayos na mga infrastruktura, mga sasakyang di kuryente, at mabilis na transaksyon gamit ang mobile application. Ang maunlad at high-tech na modern lifestyle na yan, sa Davao daw matatagpuan. Uhol-uhol at salasalabat ng mga kable ng kuryente. Dito sa Metro Manila, isang pangkaraniwang pangamba sa bawat tahanan ang gusali. Madalas pa nagiging sanhi ng sunog at aksidente. Pero ibahin ninyo sa Davao dahil ang malalang problemang yan, kanilang nasolusyonan. Ito ang tinatawag na underground cabling, kung saan nasa ilalim ng lupa nakalagay ang mga kable. Mas ligtas sa mga sakuna. Aesthetic din ng sobra. Talagang Davao Power Up! Damako kayo, pagbabago, malasakit, pagbabago. Utang ina, saan kayo ngayon? Pagkatapos manalo, wala na. Di ba? Kahit papaano, buti ka mo, nakatikim tayo ng 6 na taon. Talaga, sa totoo lang, na kaluwagan. Kahit papaano, mapayapa na pamumuhay nung panahon ng mga Duterte. Safe ang mga kabataan. Safe ang mga kababaihan sa mga adik na mga rapists. Di ba? Safe ang mga kabataan sa mga holdapper, safe ang mga tao sa mga holdapper, mga magnanakaw, mga makakaliwa. Safe ang mga kababaihan. Sa loob lamang ng 6 na taon. 'Di ba? Tangina, yung sumunod na ngayon, mas grabe pa eh. Sa totoo nga lang, yung sinasabi ng mga politiko pagbabago, putang ina nyo, kayo lang yung nabago, kami hindi. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Yon guys, magandang araw muli sa inyo. Ako si Boy Sardin at sa member ng Barteros Vloggers. Bang bang! Yon! Naku, napakaganda ng pag-uusapan ngayon mga kabayan. Nakita nyo yung preview, my God! So ayan na, lumabas na naman ang napakagandang lugar ng Davao at si Corina Sanchez ang nagpapatunay. Corina Sanchez bumultad na, no? Pinahiya si BBM, ayan na. O pinahiya si Abante, pinahiya ang mga ibang congressman na mga demonyo na umubos ng kaban ng bayan. O mga siraulo kayo, o ano ngayon? Ganong kaganda ang Davao? Hindi pa ba kayo nakapunta ng Davao mga boss? Pumunta kayo ng Davao, baka hindi nyo alam pumunta ng Davao, bigyan kayo ng pamasahe. So kita nyo, no? Ayan o, si Corina Sanchez. Aba, pinakita ang ganda ng Davao. Ayan o, di ba? Yung mga kuryente nasa ilalim, ay parang ang napunta talaga sa ibang bansa. Kawawa naman itong mga kongresistang mga nagkuha ng project na mga ghost project, tapos gumawa nga sila ng iba, maninipis pa. O ano kayo ngayon? Sapul kayo kay Tatay Digong sa mga Duterte. Kaya pagdating ng panahon, puro mga Duterte na lang talaga ang mauupo, no? Hindi na kayo po pwede. Inubos nyo, kinawawa nyo ang taong bayan, mga demonyo kayo. O, di ba? O, kita nyo, di ba? Ang linis. Meron silang flood control, pwede kang maglakad, pwede kang mag-date ng jowa mo, anak mo, asawa mo. Pwede kang lumakad sa gilid ng dagat na napakagandang flood control. O, ano ngayon, Abante? Tameme ka ngayon. O, gusto mo pang unahin ang mga Duterte sa Davao. Hindi ka ba nakakapunta ng Davao, Mr. Abante? Puro pa atras no? Ang asikasuhin mo muna yung mga budget na binigay sa iyo ng gobyerno, ng mga taong bayan. 2 billion, ha? Asan ba yung mga pinaggagawa mo? Ipakita mo rin. Tarang is na yan. Tapos ikaw, meron kang kotse na nagkakahalaga ng 18 million, bulletproof pa. Ha? Saan ka ba yumaman? Sa pagiging kongresista? Kasi korap ka rin. Naku, susunod ka na rin. Takot ka na nga na makabalik ang Duterte, di ba? Ay, nako. At dito sa video na to mga babayan, ipapakita rin sa inyo na ni Tol J,
meron ditong ano, yung chairman. Hindi lang sa flood control to, na wala to sa ano natin, wala to sa preview natin mga babayan, nasa dulo ng video. Merong isang chairman, mga babayan, gumawa sa Batangas ng project, ano, kumuha ng project sa Batangas, 100 million mahigit. Diyos ko, nako po. Ayun, lumusot sa ano, pumutok ang natatagong baho. Aba, meron daw sila, palit-palitan sila ng ano, ng permit. Nako po, pwede ba yan, boss? Palit-palitan kayo ng permit, naghihiraman kayo. Nako, wala na talagang ano, pagbabago. Dapat talaga mabilis maipass forward yung 2028. Ayan na nang nangyayari. Hindi lang sa flood control, pati sa mga daan. Makikita nyo yung mga daan dyan, papunta ng Nueva Ecija, papunta kung saan-saan, o, di ba? Nung umupo na si BBM, naggagawaan sila ng karsada, wala pang isang taon, kalahating taon pa lang, nasisira na. Napakatipid. Napakatipid sa ano, sa tawag dito, semento. Hindi pa pantay-pantay. Naku po, grabe. At dito sa video nito mga babayan, ay ipapakita rin ni Tol J, nandyan sa may preview, itong si Saldico pala mga babayan, ay matagal nang wala, no? Talagang tumakas na, pinatakas ni Lisa Marcos at ni Tambaloslos. Kasi nga mga kababayan, pag hindi nila pinatakas itong si Saldico, ay mapapahamak sila. Maano yan magkakadamay-damay, kaya pinatakasan nila itong si Saldico kasi siya yung talagang number 1 suspect sa mga ganitong anomalya sa flood control, o di ba? Napakatalino nila. Iyang mga kasama ni Senator Marcoleta diyan sa may mga hearing na yan syempre, kunyari nag-iimbestiga sila, kasabot din naman yung mga yan. Yung mga congressman diyan na nag-iimbestiga umano, pero kasabwat yan ni Saldico at nila Tambaloslos. My God. Siyempre, ang sabi ni Lisa, wag ka nang uuwi dito, magsakit-sakitan ka dyan, magpa-check up ka. Kahit wala kang sakit, magpa-check up ka. Kasi pag ikaw umuwi dito, mayayari tayo lahat. Di ba? Grabe, no? At sabi ni Tol J, matagal na yan. Di ba, yung mga banateros, pagka nag-report yan sa atin, pagka nag-report yan, naglabas ng video, talagang kakaiba. Sabi nga ng mga sabi ng mga tawag dito, yung mga tanso vlogger, si Tol J daw, mga banateros daw, mga fake news, di napahiya sila. Andyan, nakita nyo naman, nagsalita ang TV show yan, di ba? Na si Tambaloslos ay talagang nakalayas na ng Pilipinas. At yun na nga ang lumalabas sa chismis, si Lisa Marcos at si Tambaloslos ang nagpatakas, no, kay Saldico. Siyempre, alam din ni BBM yan. At yung mga kaalyado naman ni Saldico, na hindi kunwari alam dahil umalis na, hindi rin alam kung kailan babalik. Naku, di ba? Ang lupit ng mga demonyong ito, mapapamura ka na lang. At makikita nyo naman yung mga flood control ngayon, ay mag-ingat kayo sa Manila, kung saan man kayong lugar, dyan sa Bulacan. Pagka nakita nyo na pong umulan, umuwi na kayo. Wag na kayo dumiretso kasi mamaya-maya raragasan na yung baha. Di ba? All around in the Philippines ay mayroong swimming pool. Saan pa kayo? Hindi lang mga bata ang nag-swimming, pati mga sasakyan natin nag-swimming. Di ba? So ganito mga babae, napakaganda ng video na to, panoorin nyo hanggang sa dulo. Kasi ang lupit nito, dito ipapakita na Tol J. At yung mga anomalya, no? Yung chairman, 100 million. Biruin mo, umamin nagpapalitan daw sila ng mga permit. Pinagpapalit-palitan yung mga demonyo talaga itong mga ito no? Ayun ako. So andito, gaano ba totoo yung si Lisa Marcos at si Tambaloslos ang nagpatakas? Alamin natin nga to kay Tol J. Andito yung full video kay Tol J. At kung nagustuhan mo tong vlog na to, paki-like naman mga babayan. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe pa dyan. Binutin mo yung bell button para lagi kang updated sa ating mga vlog. Alas 10 ng umaga, tapos hapon ng alas 6 ng hapon, syempre nag-upload tayo. Pag hindi dumating sa inyo ang notification ng YouTube, kalkalin nyo lang tong ating video. Okay, shoutout sa mga kumakarik ko dyan na mapupula ang lips at lagi nakalike ng video natin. So, ano pang hinihintay mo boy? I-play natin to. Okay, play mo yan. Let's go! Saludo talaga ako sa mga Duterte at sa kabila ng mga nagawa nilang kamangha-mangha at mga pagpapaunlad sa kanilang lugar. Di mo sila mariringgan na ipinangangalandakan nila ang mga ito. Kaya Duterte po tayo
sila lang ang may malasakit sa ating bansa. Maganda at maunlad ang Davao City dahil maayos ang palakad ng local government nila. Hindi kurap, hindi magdanakaw sa kaba ng bayan, di ba? Hindi kagaya ng mga pabalik-balik na Senado. Pero hanggang ngayon, wala pa rin nagagawa o naitutulong sa lugar nila. Duterte lang ang totoong nagmamahal sa bayan. Unquote. Ang buhay ng mga Davaoenyo, totoong guminhawa dahil iba ang Davao Power Up. Modernong buhay at pasilidad meron daw sa syudad ng Davao. Malinis at maayos na mga infrastruktura, mga sasakyang di kuryente, at mabilis na transaksyon gamit ang mobile application. Ang maunlad at high-tech na modern lifestyle na yan, sa Davao daw matatagpuan. Buhol-buhol at salasalabat ng mga kable ng kuryente. Dito sa Metro Manila, isang pangkaraniwang pangamba sa bawat tahanan ang gusali. Madalas pa nagiging sanhi ng sunog at aksidente. Pero ibahin ninyo sa Davao dahil ang malalang problemang yan, kanilang nasolusyonan. Ito ang tinatawag na underground cabling, kung saan nasa ilalim ng lupa nakalagay ang mga kable. Mas ligtas sa mga sakuna. Aesthetic din ng sobra. Talagang Davao Power Up! Ang ganitong sistema ay hindi lang ginamit sa mga kable ng kuryente, kundi pati na rin sa mga telekomunikasyon. 2014, inumpisahan na ang proyekto sa pangunguna ng lokal na pamahalaan ng Davao. Sa pamamagitan ng proyekto, naging mas ligtas sa publiko ang mga poste at kawat ng kuryente, lalo na sa mga kahabaan ng highway. May napapansin ba kayo sa mga kalsada dito sa lungsod ng Davao? Ako may napansin. Aba, walang mga buhol-buhol na kable sa mga poste ng kuryente dito. Isa yan sa mga isinusulong ng Davao Life. Ang underground cabling system ang tawag para sa mas maganda nga naman at ligtas na pagsusupply ng kuryente sa lungsod, di ba? Daig pa ang Metro Manila, sana all. Sana all, di ba? Kaya mo yon, Romualdez. Kayan mo. Yan yung best example, mga Lods, na pag hindi corrupt, talagang maibibigay ang magandang serbisyo sa mga Pilipino. Ang kailangan ng mga Pilipino, magagandang proyekto, kwalidad na proyekto, at mapapakinabangan natin habang buhay. Kaya kahit anong pilit yung sira sa Davao City, the result itself, kahit anong pilit yung hila pababa sa mga Duterte, the result itself ang sasampal sa inyo kung gaano ka mahusay at di kalidad ang serbisyo pag ang mga Duterte ang mga namumuno. And Duterte and Davao City lang, no, ang makikita mo at napapakitaan mo ng pagka-agresibo na talagang gustong i-improve ang isang siyudad, 'di ba? Gustong talagang ibigay yung kwalidad at safety na serbisyo sa mga Pilipino, at yan ang Davao City. Oh, di kayo makarelate, mga buhaya. Hindi kayo makarelate, no? Kasi nga, mga Lisa Araneta Marcos at Martin Romualdez pinatakas na pa Amerika si Saldico. Nako, eto naman pala, lumabas din ng may totoong plano sa pag-alis ni Congressman Saldico. Malupit. Malupit kang bata ka. Noong nakaraan po, sa palagay ko kasi, sa palagay ko, ako yung unang naglabas na itong si Congressman Saldico ay wala na sa Pilipinas. At maraming mga tansu vlogger ang tumaas ang kilay. No, maraming tansu vlogger ang tumaas ang kilay kasi nga, unang-una po, tayo po ang naglabas ng balita nun na itong si Saldico ay nasa ibang bansa na nga. At ayun nga, sinabihan po ako ng ibang mga vlogger dyan na fake news. Fake news daw ang mga ibinabalita ko. Lalong-lalo na daw dito sa kanilang bossing na si Saldico. O ngayon, sino ang fake news? Tanungin ko nga kaya, sino ang fake news? Sino ang fake news ngayon? Ultimong GMA ibinabalita na. Sino ngayon ang fake news? Pero ang pinakamalupit to dito, sino ba talaga ang nagpatakas kay Saldico?
At bakit hinayaan ito ng Administrasyong Marcos? Yan yung pinakakatanungan dyan. Bakit pinayagan ni Marcos Jr. na makalayas etong si Saldico dito sa bansang Pilipinas? At bakit mo ginawa yun na alam mo naman na involved si Saldico sa issue ng flood control budget? Bakit mo pinalis? At eto nga, may mga balita nga na eto pala talaga si Lisa Araneta Marcos ang nagpalayas kay Saldico sa Pilipinas para hindi sila mabuko. Balita lang naman yun. Huwag kayong mag-alala. Pero mabalik ko tayo doon. No? Ano, mga tanso vlogger, nabingo na naman kayo. Kaya sabihan nyo akong fake news na si Saldico wala na sa Pilipinas. Eh ano ngayon? Puta na, boss nyo, hindi nyo alam kung nasan. Pero talaga nakakahiwaga ho dito. Eh bakit pinayagan to ni Marcos Jr.? No? Doon talaga tayo magtataka. Bakit kaya pinayagan ni Marcos Jr.? Bakit pinayagan ng DILG na pumunta ng Amerika si Saldico? Eh may nangyayaring investigasyon sa flood control. Why? Why are you do that, motherfucker? Grabe, no? Doon pa lang talagang lumalabas na mga banateros, mga kabiyaya, na ito ay paandar lamang ni Marcos Jr. Biruin mo, yung isa sa pinaka talagang kontrobersyal na congressman na involved dito sa nakawan sa flood control, anak ng teteng pinapunta nyo na ibang bansa. Kesyo magpapagamot daw doon. Kesyo may gagawin daw doon. Ang tanong, babalik pa ba? Yan ang pinakatanong, babalik pa kaya? Haharap pa kaya sa mga hearing? Yan ang tanong diyan. So ito 'yun, ito ha. Panoorin agad natin para baka sabihin na naman ng iba diyan, fake news na naman tayo. Nasa Amerika na si Ako Bicol Representative Elizalde Co Paktay. na pinagpapaliwanag kaugnay sa mga isiningit Paktay. sa 2025 national budget. Batay po yan sa record ng Kamara kung saan nakasaad ding no-show si Ko sa batasan mula pa noong magbukas ang sesyon ng 20th Congress. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Sa kauna-unahang pagdinig ng House Infrastructure Committee nitong Martes, hiniling ng ilang kongresista na imbitahan si Ako Bicol Representative Elizalde Co para ipaliwanag ang budget insertions sa 2025 budget noong siya ang chairperson ng House Appropriations Committee noong 19th Congress. Pero batay sa journal ng Kamara, simula na magbukas ang 20th Congress noong July 28, hindi pa dumadalo sa sesyon si Co. Sa loob ng 7 linggo, 4 na beses siyang absent without notice, habang may isang absent siya with notice. 4 na beses din siyang inilistang hindi dumalo sa sesyon dahil may dinaluhan siyang committee meeting o kaya'y nasa official mission. Sabi ng kapwa niya Ako Bicol Party List Representative na si Alfredo Garbin Jr., napunta po, pero ang pagkakaalam ko po, absent siya nung SONA. Pero napunta po. Ang pagkakaalam ko po, hindi siya nag-appear to any committee hearings or session. batay sa records ng Kamara, nasa Amerika ngayon si Ko. I made an initial inquiry sa Office of the Secretary General. I understand he is nasa United States siya for Ang itsura nito, no? Ma'am, wag mo nang landiin yung mo. Wag mo na pong landiin yung pagsasalita mo. Actually, report. Wag mo na. Ma'am, parang hawa mo na. Di bagay eh. Ha? Sensya na po ha, pero hindi kasi bagay po eh. medical treatment with appropriate travel documents. Kung ano yung mga travel documents na yon, wala pa akong copy. So I still have to coordinate further with the Office of the Secretary General. Let's confirm, hinatid na yung anak niya sa Boston University. And in time also for his regular check-up doon. So pakahatid niya, ngayon nagpa-check up siya at he was advised by the doctor to have an extensive check-up kasi wala. Yung may na-mention sa akin na parang 90/60 ang baba daw ng blood pressure niya. He's still in the United States. Yeah, ito, ang hirap dito kapag nagkakasakit. Putik na yan. Saka ito ito po, may sasabihin ako sa inyo. Wait lang, ayusin ko lang yung headset ko. Sa totoo lang po talaga. Simula po nung umalis si Saldico sa pagiging chairman of, tama ba? Ano bang pagkakaano nun? Nakalimutan ko lang, wala na sa isip. Wala na talaga sa ibang bansa, sa Pilipinas.
No, matagal na po, hindi po ngayon ha, yung inilalabas ng mga mainstream ngayon na ang kanilang source na nasa ibang bansa na si Saldico, matagal na hong nandoon. Simula pa lang nung nagkaka-issue ng may BICAM, may blanco sa sa 2025 BICAM report. Simula pa lang noon, eto ngayon, palabas na lang niya ng mainstream media na kunwari, may source sila na nandun, pero matagal na hong nandun si Saldico. Naku po! Tigilan nyo kami. Oo, masyado na namin mga kabisado galawan nyo, kaya alam na namin yan, no? Matagal na pong nandoon si Saldico sa Amerika. Hindi lang nung pumutok yung flood control issue, hindi lang. Alam na nila eh. Kaya nga, tingnan nyo ganito yan eh. Pumunta si Saldico sa Amerika, pagkabitiw niya bilang chairperson doon sa isang na yun. Basta yun na yun. Diba pinalitan siya ni Saldico. Pagkapalit sa kanya ni Saldico tuloy, ni Kimbo, diba? Umalis na agad siya pa ibang bansa. Doon na agad siya. At ang setup ganito. Ang setup, kunwari, magagalit si Marcos Jr. sa mga tiwaling congressman na rito sa flood control. Pero yung pinaka dapat tatanungin dito sa issue to ay wala na rito sa Pilipinas, matagal na. Bago, tingnan nyo yung nito. Tignan nyo yung sinabi nitong kasama niya na si Alfredo Garbin Jr. sa Ako Bicol Party List. Diba nung SONA wala na? Kasi nga wala na talaga si Saldico sa Pilipinas. Wala na. Ang sige, kalimutan na natin yon. Wala tayong pakialam doon na nandun na siya agad. Ang pinaka dito, bakit pinayagan ng DILG na lumuwas sa ibang bansa? Etong si Saldico, at kasi pangbabastos to eh. No? Pangbabastos ho ito ng sa administrasyon sa mga Pilipino. Bakit pinayagan ng administrasyong Marcos na makaluwas itong congressman na to? Na alam niya naman na siya ang pinaka number 1 na kailangan sumagot sa mga katanungan mapatungkol sa anomalya dyan sa flood control. Bakit nyo hinayaan? Yun yung pinakatanong dyan eh. Diba? So ibig sabihin, hindi nyo nire-respeto ang bawat hinanaing at kagustuhan ng bawat Pilipino na magsalita na si Saldico mapatungkol sa flood control. Ganun lang ho yung kadali. Ayop na yan. As we speak. Ang pagkakaalam daw ni Garbin, umalis si Ko noong nakaraang linggo. So tingnan mo, kapwa niya Ako Bicol Party List, kasamahan niya yan doon, pero kunwari walang alam. Impormasyon dito si Abante, pero pareho nilang hindi alam kung kailan ang balik ni Ko. Noong Enero, bumaba sa pwesto bilang chairman ng House Appropriations Committee Yun. ng 19th Congress. House of Appropriation. Yan game. Si Ko, nangyari ito sa gitna ng issue sa AKAP o ayuda para sa Kapusan Kita program sa 2025 national budget na pinangangambahang magagamit sa politika. Sabi noon ni Ko, kusa siyang umalis dahil sa isyong pangkalusugan. Wow. Isa sa mga naniniwalang dapat magpaliwanag si Ko tungkol sa budget insertions ay sina Botas Representative Toby Chanco. Hamon kay Chanco ng Ako Bicol. If that pertains to the budget of 2025, then that's an act of Congress that was approved by Congress and signed into law by the President. And he himself participated and cast his vote in the affirmative in his approval. Ngayon, kung may nakikita siyang illegality, ang hamon na lang natin siguro, mag-file na lang siya ng kaso sa anumang korte at ilabas na yung kanyang mga ebidensya. Huwag niya sabihan kung anong gagawin ko. Gagawin ko kung anong gusto ko. Gawin nila kung anong gusto nilang gawin. No? Kung sinasabi niyang malicious insinuations, ganun kamanhid na ba kami? Hindi namin nararamdaman yung galit ng tao? Ibig sabihin ba walang issue ng corruption sa Congress? Ako lang ba nagsasabi? Siguro lumabas-labas sila. Makinig sila sa tao. Sobrang nagalit ng tao sa amin. Para sa GMA Alam nyo, may doon may punto doon si tawag dito. Ano ba itong lumalabas ito? Tingnan pala yan. May punto dito tawag dito si Congressman Toby Tiangco. Diba? Yan ang hirap sa kanila eh. Hindi nila alam kung ano yung hinanaing ng taong bayan. Paano kasi, anong pakialam nila sa atin? Ito na nga lang, ito, pinaka madaling katanungan. Simula't lola ko pa, hanggang sa mama ko, papat mama ko, hanggang sa akin na, hanggang sa dumating na sa anak ko, hanggang sa mapunta na sa kapwa-puwang ko, ito yung palagi natin naririnig. Na hanggang ngayon, bakit hindi pa rin malutas-lutas itong problema to? Ang dami ng tumakbo ng mga politiko sa bansang Pilipinas na ang tanging sinasabi nila, pagbabago. Putang ina, hanggang ngayon wala.
Kahit papano, yan, nakatikim tayo ng tunay na pagbabago nung panahon ni Pangulong Duterte. Pero simula nung mga nangako hanggang sa Marcos, Aquino, Erap, sino pa ba, Gloria, Ramos, di ba? Hanggang sa bumalik ulit sa Aquino, hanggang ngayon, Marcos ulit, putang ina. Hanggang ngayon, wala namang pagbabago yung pinagsasabi nyo. Di, totoo lang ha, paulit-ulit na yan. Siguro kung talagang totoo yung sinasabi nila na pagbabago, baka mas upgraded pa tayo sa mga alien. Baka di hamak na mas mas di hamak na tinatawag na baka tayo ang pinaka first world country. Baka mas maganda pa sa ating, baka nangunguna ang Pilipinas sa pinakamagandang bansa sa buong mundo. Nak ng teteng, ang dami ng damako kayo, pagbabago, malasakit, pagbabago. Utang ina, saan kayo ngayon? Pagkatapos manalo, wala na. Di ba? Kahit papaano, buti ka mo, nakatikim tayo ng 6 na taon. Talaga, sa totoo lang, na kaluwagan. Kahit papaano, mapayapa na pamumuhay nung panahon ng mga Duterte. Safe ang mga kabataan, safe ang mga kababaihan sa mga adik na mga rapists. 'Di ba? Safe ang mga kabataan sa mga holdapper, safe ang mga tao sa mga holdapper, mga magnanakaw, mga makakaliwa. Safe ang mga kababaihan sa loob lamang ng 6 na taon. 'Di ba? Tangina, yung sumunod na ngayon mas grabe pa eh. Sa totoo nga lang yung sinasabi ng mga politiko pagbabago, putang ina nyo, kayo lang yung nabago, kami hindi. Nabago ba buhay ng mga Pilipino? Hindi. Buhay nyo nabago. O katulad na lang niya ni Kimbo, dating nagta-tricycle, ngayon naka-customize van na. Customize. Tama, customize. O si Benny Abante, dating pastor, bilyonaryo na. O, ikaw ba naman kung milyonaryo ka lang, mabibili mo yung 18 million na sasakyan with bulletproof? 'Di ba? Tangina nyo, wala kayong napabago sa buhay ng mga Pilipino. Oo, buhay nyo lang ang nabago simula nung hinalal kayo ng mga Pilipino, yun ang totoo. Mga buwisit kayo. Nakakagago lang no, dahil ilang beses tayong ginagawa. Buti na lang talaga kahit papano sa tinagal-tagal na panahon na talagang naghahanap tayo ng masaganang pamumuhay, mapayapa. Kahit papano ibinigay ng Panginoon Diyos ang mga Duterte sa atin eh. Nakatikim tayo dun eh. Pero nung ang masakit nga lang, bagay may kasabihan, hindi puro sarap, may hirap din. Ang masaklap dito, pinasarap tayo ng 6 years. Pagtapos ng 6 years, eto, so sobrang hirap ang pinapadana sa atin. Pero matutuldukan din to, hindi naman nabang buhay, nandiyan kayo eh. Susunugin mo. Tana, pare-pares lang naman din tayo magiging ililibing sa lupa. Depende na lang kapag in-remake kayo. Pag in-remake kayo, abo na lang. So ganun pa rin yun, no? Wala tayong magagawa dyan eh. Sa panahon yan, pag panahon na ni BP Sara, doon na lang tayong bumamit talaga siguro. Eto. Corruption din. Councilor na kontraktor. Ulitin ko Ayan po yung title. Ayan, angat ko pa. Natabunan ni PRRD. Councilor na kontraktor. Ayan Blue natin. Ay, nasan yan? Dito natin yan. Ayan Councilor na kontraktor. Councilor na kontraktor pa. 100.3 million road stud project sa Batangas. Ito yan. Ito na yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte. Lumabas na. Diba? Ito yung patunay na hindi lang talaga dapat tayo sa flood control mag-focus. Kundi pati dito. Ito, panoorin nyo. Control ang may kababalaghan. Sa Batangas kasi, may natuklasang questionable Parang rated K lang ang ating team. Ang Kababalaghan? detalye sa report ni Lyja Bonso live mula sa Batangas City. Lyja, ano ba itong umano'y yung kababalaghan na inyong natuklasan dyan? Yan. Matinding kababalaghan yan Corina, sa datos na nakuha natin mula sa DPWH website, napag-alaman natin na 2nd District of Batangas pala ang nakakuha ng pinakamalaking contract cost para sa reflective road Kita mo, sasabihin na naman ni Bunuan dyan, wala siyang alam dyan.
flood projects dito sa Region 4A mula 2022 hanggang 2025. At nakita rin Bro, yun? natin na ang proyektong ito ay hawak ng kontraktor na Kisha Construction and Supply na Paktay. sa ating pagsisiyasat ay pagmamay-ari pala ng Tanawan City Councilor at Civil Engineer na si Potenciano Mendoza na Tanawan. Hinagilap ng Billionaire News Channel si Councilor na Tanawan. Sa ating panayam sa telepono, tinanong natin kung pamilyar siya sa mga reflective road studs. Ito ang sagot niya. Familiar po kayo, Councilor, sa road stud, yung mga reflectors po sa daan? Ay, hindi po masyado pero narinig ko na po yan. Sa pagsusuri ng Billionaire News Channel, nagkakahalaga ng 101.3 million pesos ang nag-iisang project na ito ng Kisha Construction and Supply at 3W Builders Inc. Pangatlo ito sa mga cat-eye projects na may pinakamalaking contract costs mula 2022 hanggang sa kasalukuyan. Putik na yan, no? Sa ating panayam, kinumpirma rin na family business nila ang Kisha Construction and Naku, Supply family at siya business. rin ang manager nito. Pero nang tanungin namin kung proyekto nila ang naturang may pinakamalaking budget for Ano sabi? studs, I-verify ko lang ho doon sa sekretary ko ha. Kasi pag minsan ho kasi, Putay na! Family business, Joe. Hindi mo alam, mas alam pa na sekretary mo. Alupet. Ay! Verify ko lang sa sekretary ko, ha. mga ganyan, may mga nanghihiram po ng mga license. I-verify ko lang. Kasi marami ho kasi mga project naman minsan. Baka maraming license si Councilor. Oo. Ito nga nakalagay, yung engineer, Potenciano, Sani, Natanawan, Councilor, Tayuan City. Oh. Hiram, ganyan. Yung iba nanghihiram din. Kami hiraman ng license. Aha. Corina, sa ating panayam, dalawa ang ating natuklasan. Una, may contractor na may hawak ng government position at ikalawa naman ay may hiraman umano ng lisensya na nangyayari sa ilang... Hello, ulitin natin sinabi ng reporter. Ikalawa naman ay may hiraman umano ng lisensya na nangyayari sa ilang... Corina, sa ating panayam, dalawa ang ating natuklasan. Una, Dalawang natuklasan, ano? may contractor na may hawak ng government position. May contractor na hawak ang government position. May contractor na nasa position pa sa gobyerno. Councilor to, councilor. What if pa sa Congress? Diba? What if pa sa Congress? Kung ito nga nakakalusot sa Congress pa kaya? At ikalawa naman ay may hiraman umano ng lisensya na nangyayari sa ilang road projects. Naku. At nang puntahan din natin kanina ang sinasabing location ng proyekto ng Kisha Construction and Supply, base sa mapa at sa mga nakausap natin sa City Hall, ay wala tayong nakita ni isa na cat-eye or reflective road stud sa daan na ito. Corina. Patay. So, Lydia, ito ay, ano ba ito, substandard o hindi naman siguro ghost project? Kung hindi, ang nadiskubre lang natin ay ang pag-aari, yung may pag-aari ng contracting firm ay yung konsehal. Tama ba? Nabawal yun. Yes po. Yes. Ayun. Yes, Corina. Nakita natin na ang isang contractor ay mayroon ding government position na hawak. Ano ang sabi ng district engineer dito sa proyektong ito? Kanina lang nakapanayam din natin si District Engineer Sonia Paglikawan at kinumpirma niya na sign siya sa contract na ito with Kisha Construction and Supply. Ngunit nung tanungin namin kung alam ba nila na konsihal nga ang may-ari ng contractor na ito, sinabi nila na hindi raw nila tinitignan ang background ng contractor kung hindi dumidepende sila sa competitive bidding. So, if na yan, hindi tinitignan yung background ng contractor. Baka ganun din yung style ng DPWH. Kaya ang daming ghost project. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas may label. Tayo, wala. Oo nga pala.
Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna. Yan, oh. Tapos, isa pa. Di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.